Pagkalibing na pagkalibing sa asawa, sinampalagad si Lourdes ng kanyang biyenan at pinalayas para agawin ang lahat ng ari-arian. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng pumanaw na asawa mula sa isang lihim na recording na nag-aalis ng lahat ng mana sa sakim na ina. Paano pagbabayaran ng matanda ang kanyang kasamaan kung maging ang patay ay bumalik para protektahan ang kanyang mag-ina? Ang amoy ng mga bulaklak ng sampagwita at rosas ay nagsisimula ng maging mapait. Ang dating bango na sumisimbolo sa pakikiramay ay ngayon nagpapaalala na lamang kay Lourdes ng pagwawakas. Ilang sandali pa lang ang nakalipas mula ng ibaba sa huling hantungan ang kanyang kabiyak na si Ricardo. Ang tunog ng bawat palang lupang tumatabon sa kabaong nito ay tila mga punyal na sabay-sabay tumatarak sa kanyang puso. Nakatayo siya roon, sa ilalim ng kulimlim na langit, hawak ang nanginginig na kamay ng kanyang 7 taong gulang na anak, si Mateo. Ang mundo ni Lourdes ay nawalan ng kulay. Tanging ang mainit na palad ng kanyang anak ang nag-iisang paalala na may dahilan pa para siya ay huminga. Ang biyahe pabalik sa bahay nila sa Quezon City ay balot ng nakabibinging katahimikan. Ang bahay na dati puno ng tawanan at halakhak ni Ricardo, ngayon ay isang malawak at malamig na espasyo. Isa-isang nagpaalam ang mga nakiramay, bawat isa'y nagiiwan ng mga salitang pampalubag loob na dumaraan lang sa kanyang tainga. Nang sa wakas ay sila na lang ang natira. Siya si Mateo, ang kanyang biyenan na si Imelda, at ang hipag na si Katrina. Isang kakaibang tensyon ang biglang lumukob sa sala. Umupo si Lourdes sa sofa, pagod na pagod ang katawan at kaluluwa. Niyakap niya si Mateo na nakatulog na sa kanyang bisig. Lourdes? Ang boses ni Imelda ay walang bahid ng anumang kalungkutan. Malamig, matigas, taliwas sa imahe ng isang inang nagluluksa para sa sarili nitong anak. Itinaas ni Lourdes ang kanyang mga mata. Nakatayo ito sa kanyang harapan, habang si Katrina ay prenteng nakaupo sa isang silya, may ngisi sa mga labi na pilit tinatago. Mag-usap tayo, sabi ni Imelda. Dahan-dahang inihiga ni Lourdes si Mateo sa sofa, tinitiyak na hindi ito magigising. Tumayo siya, inaayos ang kanyang itim na bestida. Tungkol po saan, Mama? Ang salitang Mama ay kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig, isang nakasanayan. Naglakad si Imelda palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Huminto ito 1 pulgada lang ang layo. Tapos na ang libing, Lourdes. Panahon na para harapin ang katotohanan. Napakunot ang noo ni Lourdes. Anong katotohanan po? Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Katrina. Ang katotohanan na hindi ka na parte ng pamilyang ito, ate, na isa ka na lang biyuda. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes, hindi makapaniwala sa narinig. Katrina! Itinaas ni Imelda ang isang kamay, pinatatahimik ang anak nito. Ibinaling niyang muli ang matatalim na mga mata kay Lourdes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Akin na ang lahat ng papeles ng bahay na ito. Ang mga titulo, ang mga bank account, at ang susi ng master's bedroom. Kailangan mo nang mag-umpisang mag-empake. Ang bawat salita ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Lourdes. Hindi niya maintindihan. Ano? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, giit ni Imelda, ang boses ay tumataas na, ay wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito. Ako ang ina ni Ricardo. Ako ang tunay na Reyes. Ang bahay na ito ay sa anak ko. Kaya sa akakin na ito ngayon. Ikaw at ang anak mo. Mga santos lang kayo, mga tagalabas. Gumuho ang mundo ni Lourdes sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 1 araw. Ang sakit ng pagkawala ni Ricardo ay napalitan ng isang bagong uri ng sakit. Isang mas matalas, mas nakakagulat. Ang sakit ng pagtataksil. Pero ito po ang tahanan namin. Ang tahanan ni Mateo. Dito po kami bumuo ng pamilya ni Ricardo.
Nanginginig niyang sabi. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi! Sigaw ni Imelda. Tapos na yon. 1 linggo. Bibigyan kita ng 1 linggo para kolektahin ang mga gamit mo at para lisanin ang bahay na ito. Ang kalupitan sa boses nito ay hindi maikakaila. Walang awa, walang konsiderasyon. Napaluhod si Lourdes sa sahig na gawa sa marmol. Ang malamig nitong pakiramdam ay gumagapang sa kanyang balat. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ng kanyang biyenan. Mama, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa niya, ang boses ay basag na. Huwag naman po ninyong gawin ito sa amin. Lalo na po kay Mateo. Saan po kami pupunta? Kakalibing lang po natin kay Ricardo. Tinabig ni Imelda ang kanyang kamay nang may pandidiri. Huwag mo akong tawaging mama at problema mo na kung saan kayo pupulutin. Hindi ko responsibilidad ang isang inutil na manugang at isang bastardo. Ang huling salita ay tumama kay Lourdes na parang isang malakas na sampal. Tumayo siya, ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang biglaang pag-init ng dugo. Huwag na huwag ninyong tatawaging bastardo ang anak ko. Ngumisi lang si Imelda. Bakit? Hindi ba't yun naman ang totoo? Isang palamuti ka lang sa buhay ng anak ko at ngayong wala na siya. Wala ka ng silbi. Sa gitna ng kaguluhan, nagbi-vibrate ang telepono sa bulsa ni Lourdes. Nanginig ang kamay niya nang kunin niya ito. Nakita niya ang pangalan sa screen, Attorney Ben de la Cruz, ang abogado at matalik na kaibigan ni Ricardo. Sinagot niya ito. Hello, Mrs. Santos. Si Attorney de la Cruz to. Sabi ng boses sa kabilang linya, formal at puno ng pakikiramay. Tumatawag lang ako para ipaalam na mayroon tayong mahalagang pag-uusapan tungkol sa huling habilin ni Ricardo. Kailangan nating magkita sa opisina ko sa lalong madaling panahon. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Lourdes. Isang habilin, isang testamento. Siguradong hindi sila pababayaan ni Ricardo. Bago pa man siya makasagot, inagaw ni Katrina ang telepono mula sa kanyang kamay at pinatay ang tawag. Walang abogado ang makakatulong sa'yo, sabi ni Katrina. Ibinabalik ang telepono sa kanya na parang basura. Tinalikuran na sila ni Imelda, naglalakad patungo sa hagdanan na para bang pag-aari na niya ang buong mundo. Bago ito tuluyang umakyat, huminto ito at lumingon. Ang mga mata ay puno ng pagbabanta at tagumpay. 1 linggo, Lourdes. 1 linggo lang ang meron ka bago kita palayasin sa pamamahay na ito kasama ng walang kwenta mong anak. Ang unang umaga na wala si Ricardo ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Tahimik, malamig, at ninakaw ang lahat ng natitirang init sa puso ni Lourdes. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay hindi nagdala ng liwanag, kundi anino lamang na nagpapatingkad sa kalungkutan ng bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay isang paalala. 1 oras na naman ang nabawas sa 1 linggong taning na ibinigay sa kanya. Pagbaba niya sa kusina, naabutan niya si Katrina na nagtitimpla ng kape, umuusok pa. Hindi man lang ito lumingon. Ang pagwawalang bahala nito ay mas masakit pa kaysa sa isang hanayagang pangiinsulto. Gising na pala ang Reyna, sabi ni Katrina. Hindi pa rin tumitingin. Ang boses ay puno ng panguuyam. Akala ko, magmumukmok ka na lang sa kwarto mo buong araw. Hindi sumagot si Lourdes. Dumiretso siya sa ref para kumuha ng gatas para kay Mateo. Ang bawat galaw niya ay tila binabantayan, bawat kilos ay sinusuri. Ramdam niya ang mga mata ni Katrina sa kanyang likuran, mapanuri at mapanghusga. Habang naghahanda siya ng almusal para sa anak, isang malakas na kalabog ang yumanig sa sala. Nagmamadaling lumabas si Lourdes at ang nakita niya ay halos dumurog sa kanyang puso. Nakaluhod si Katrina sa sahig, pinupulot ang mga nagkalat na piraso ng bubog at sa gitna ng mga yon,
Ang punit-punit na larawan nila ni Ricardo, ang kanilang wedding picture, ang paborito niyang larawan na dating nakasabit ng may pagmamalaki sa pader. Oops, sabi ni Katrina, tumingin sa kanya na may pekeng pagkagulat. Sorry ate, nililinis ko lang sana ang alikabok. Ang dulas pala ng kamay ko. Ang salitang ate ay may halong lason. Alam ni Lourdes na hindi iyon aksidente. Sinadya iyon. Isang malinaw na mensahe na binubura na ng mga ito ang lahat ng alaala ng kanyang pagiging parte ng pamilya. Yumuko si Lourdes. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang bawat piraso. May humiwa sa kanyang daliri, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Mas masakit ang sugat sa loob. Sa bawat piraso ng bubog, nakikita niya ang nawasak na pangako ng kanilang pagmamahalan. Nang dumating ang tanghalian, ang pagpapahirap ay nagpatuloy sa ibang paraan. Nagluto si Imelda ng isang espesyal na pananghalian. Sinigang na hipon. Ang amoy pa lang ay pamilyar kay Lourdes, paborito ni Ricardo. Ngunit para sa kanya, ito ay panganib. Siya ay may matinding allergy sa hipon. Halika na Lourdes, kumain ka na, sabi ni Imelda, na may ngiti sa labi na hindi naman umaabot sa kanyang mga mata. Pinaghirapan ko itong lutuin. Paborito ito ng anak ko. Salamat po pero, nauutal na sabi ni Lourdes, hindi po ako kumakain ng hipon. Alam niyo naman po na allergic ako. Nagtawa si Imelda, isang tawang malamig. Ay oo nga pala. Pasensya ka na. Nakalimutan ko. Sa dami ba naman ang iniisip ko? Bueno, kung ayaw mo, di wag. Magtiis ka. Umupo si Imelda at Katrina at nagsimulang kumain ng may ganang-gana. Nag-uusap tungkol sa mga plano nila sa hinaharap na parabang wala si Lourdes doon. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay, isang aninong hindi nakikita, hindi naririnig. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating ng hapong yon. Pinapatulog niya si Mateo sa kwarto nito nang bigla itong magtanong, ang mga mata ay puno ng inosenteng pagkalito. Mama, mahinang sabi ng bata. Bakit po sabi ni Lola, masama ka daw? Huminto sa pagtibok ang puso ni Lourdes. Tumingin siya sa kanyang anak, sa mga mata nitong salamin ng mga mata ni Ricardo. Paano niya sasagutin yon? Paano niya ipapaliwanag ang kasamaang hindi kayang arukin ng isip ng isang bata? Niyakap niya si Mateo ng mahigpit. Anak, hindi totoo yan. Bulong niya. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Mahal na mahal ka ni Mama. At mahal na mahal tayo ng Papa mo. Tandaan mo yan palagi, ha? Opo, Mama. Pero sabi po ni Lola, aalis na daw tayo dito. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mata ni Lourdes. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo pababayaan ni Papa. Nang makatulog na si Mateo, umupo si Lourdes sa tabi ng kama, binabantayan ang payapang mukha nito. Sa dilim ng kwarto, naalala niya ang isa sa mga huling pag-uusap nila ni Ricardo. Kung dumating ang araw na pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang talaga. Sabi nito habang hawak ang kanyang kamay, tandaan mo hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayo ni Mateo. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Mateo. Para sa pangako ni Ricardo, kinabukasan habang nasa hardin siya at sinusubukang humanap ng kahit kapirasong kapayapaan, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Attorney De La Cruz ulit. Lumingalinga si Lourdes bago niya ito sinagot. Mrs. Santos, sabi ng abogado, ang boses ay masapurado na ngayon. Pasensya na sa muling pagtawag, pero kailangan po talaga nating magkita. Importante ito. May mga bagay na kailangan mong malaman. Oo po, attorney. Kailan po? Bukas ng umaga. Sa opisina ko, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. May kakaibang bigat at kahulugan sa boses ng abogado. Isang pahiwatig na mayroong higit pa sa isang simpleng testamento. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw,
Nakaramdam si Lourdes ng katiting na pag-asa. Baka ito na ang sagot. Baka ito na ang proteksyong ipinangako ni Ricardo. Ngunit pagkatapos mismo ng tawag, habang hawak pa niya ang telepono, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para manlamig ang buo niyang katawan at bumalik ang lahat ng kanyang takot. Umalis ka na habang may oras pa. Mapapahamak lang kayo ng anak mo. Ang conference room sa De La Cruz Law Office ay malamig at tahimik. Para kay Attorney Benjamin De La Cruz, ang 4 na sulok ng silid na ito ay naging saksi na sa libu-libong emosyon mula sa galak ng pagkapanalo hanggang sa pait ng pagkatalo. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang bigat sa hangin. Hindi lang ito trabaho, ito ay personal. Tinitigan niya ang dokumentong nakalatag sa makintab na lamesang mahogany. Ang huling habilin at testamento ni Ricardo Santos. Ang kaibigan niya. Bago ito pumanaw, may isang tagubilin si Ricardo na hindi niya malilimutan. Ben, ingatan mo sila para sa akin. Alam mo na ang gagawin. Magtitiwala ako sa'yo. At ngayon, oras na para tuparin ang pangakong yon. Unang dumating si Lourdes. Nakasuot ng simpleng itim na blusa, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at takot. Umupo siya sa isang silya sa tapat ni Ben. Ang postura ay nagpapakita ng pag-iingat na para bang anumang sandali ay may masamang balitang darating. Salamat sa pagdating, Lourdes, mahinahong sabi ni Ben. Isang pilit na ngiti lang ang isinukli nito. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok sina Imelda at Katrina. Ang kanilang pagdating ay kabaligtaran ng kay Lourdes. Suot ang mamahaling damit at alahas, naglakad sila na para bang sila ang may-ari ng lugar. Ang bawat hakbang ay may kumpiyansa. Tiningnan nila ang paligid at pagkatapos ay si Lourdes na may halong pangmamaliit sa kanilang mga mata. Attorney? Bati ni Imelda. Ang boses ay matamis, ngunit may talim. Sana ay mabilisan lang ito. Marami pa kaming kailangang asikasuhin. Maupo po kayo, sabi ni Ben na natiling profesional. Umupo si Imelda sa pinakapunong silya, katabi si Katrina na agad inilabas ang telepono at nagkunwaring abala. Kitang-kita ni Ben ang kasakiman sa kanilang mga mata, ang walang kahihiyang pag-aasam sa yaman na naiwan ng kanyang kaibigan. Naalala niyang muli ang mga salita ni Ricardo. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Okay, dahil narito na ang lahat ng kinauukulang partido, sisimulan na natin ang pagbasa ng huling habilin ni Ginoong Ricardo Santos. Panimula ni Ben. Binuksan niya ang folder. Ang bawat kaluskos ng papel ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sinimulan niyang basahin ang mga karaniwang probisyon, ang pagbabayad ng mga utang, ang mga maliliit na pamana sa ilang mga kamag-anak. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalong lumalapad ang nangiti sa mga labi ni Imelda. Nagsimula na itong bumulong kay Katrina, mga bulong tungkol sa pagbebenta ng mga ari-arian. Si Lourdes naman ay nakayuko lang, pinipisil ang laylayan ng kanyang damit. Handa na siya sa pinakamasama. Inaasahan niyang marinig na lahat ay mapupunta sa ina ni Ricardo at siya at si Mateo ay tuluyan ng mawawalan ng lahat. Pagkatapos ng mga pambungad na bahagi, huminto si Ben. Tumingin siya sa kanilang lahat, isa-isa. At ngayon, dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng testamentong ito, tungkol sa pangunahing ari-arian, kasama na ang bahay at lupa sa Quezon City. Umupo ng tuwid si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pag-asam. Ito na ang hinihintay niya. Huminga ng malalim si Ben bago nagpatuloy. Ayon sa nakasulat dito, Article 4, Section 1. Yaha. Ang aking bahay at lupa, kasama ang lahat ng nilalaman nito, ay hindi maaaring ipagbili, isanla, o ilipat kaninuman sa anumang paraan. Nawala ang manmomom ang ngiti ni Imelda. Ano? Anong ibig sabihin niyan? Niyan? Nagpatuloy si Ben
Ang boses ay matatag at malinaw. Hindi pinapansin ang pagtutol. Sa halip, ang nasabing ari-arian, kasama ang isang malaking porsyento ng aking mga liquid assets, ay opisyal na ililipat upang bumuo ng isang non-profit foundation na tatawaging The Santos Charity Foundation. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maging ang malayong ugong ng trapiko sa labas ay tila nawala. Tanging ang paghinga ng bawat isa ang maririnig. Si Lourdes ay napaangat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Foundation? Anong ibig sasabihin nito? Ano? Anong foundation? Biglang sigaw ni Katrina. Ibinababa ang kanyang telepono. Hindi pa tapos si Ben. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ang layunin ng foundation na ito ay suportahan ang mga nangangailangang solong ina at ang kanilang mga anak. At bilang tagapagtatag, itinalaga ni Ginoo Ricardo Santos ang nag-iisang benepisyaryo ng lahat ng tirahan at benepisyo mula sa pundasyong ito. Muling huminto si Ben. Tinitigan ng diretso si Lourdes. Ang kanyang anak na si Mateo Santos na pangangasiwaan ng kanyang legal na tagapag-alaga hanggang sa umabot ito sa hustong gulang. Itinuro niya si Lourdes at ang legal na tagapag-alaga ay walang iba kundi ang kanyang ina, si Ginang Lourdes Santos. Ang katahimikan ay biglang binasag ng isang malakas at nakakakilabot na sigaw. Hindi maari. Tumayo si Imelda. Nang may buong puwersa, ang kanyang silya ay tumumba sa likuran niya. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa. Kasunungalingan yan. Pandaraya yan. Manloloko kang abogado ka. Ngunit si Lourdes ay hindi na nakikinig sa mga sigaw. Ang mga salita ni Ben ay dahan-dahang tumagos sa kanyang isipan na parang sikat ng araw na sumisikat pagkatapos ng isang mahabang bagyo, hindi maaring ipagbili. Foundation. Si Mateo ang benepisyaryo, siya ang tagapag-alaga. Ang ibig sabihin, ligtas sila. Ligtas ang kanilang tahanan. Ligtas si Mateo. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pag-asa, ang pasasalamat, ng pagmamahal sa isang asawang kahit nasa kabilang buhay na ay patuloy pa ring pinoprotektahan sila. Tinakpan niya ang kanyang bibig, isang hikbi ng ginhawa ang kumawala. Ito ay peke. Pineke niyo ang pirma ng anak ko. Patuloy na pagwawala ni Imelda, dinuduro si Ben. Hindi yan gagawin ni Ricardo. Mahal na mahal niya ako. Ginang Reyes, kalmadong sabi ni Ben. Ang dokumentong ito ay sinaksihan ng 2 testigo at notaryado. Lahat ay legal at may bisa. Ito ang huling kagustuhan ng anak ninyo. Ang kalmadong tugon ni Ben ay lalo lang nagsilbing gasolina sa apoy ng galit ni Imelda. Ang kanyang atensyon ay biglang nabaling kay Lourdes na tahimik pa ring umiiyak. Lumakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat sa puot. Hinablot niya ang braso ni Lourdes, ngunit mabilis itong inawat ni Ben. That's enough, Mrs. Reyes. Bumitaw si Imelda, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Lourdes na parang mga nagbabagang tinga. Itinuro niya ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa matinding galit. Hindi pa tayo tapos. Ipapawalang bisa ko ang testamentong yan. Kahit anong mangyari, mapapasa akin ang bahay na yan. Ang 10 palapag na biyahe pababa sa elevator ng De La Cruz Law Office ay tila isang pagbaba sa impyerno para kay Imelda. Bawat segundo ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila ninanakaw ng galit at pagkasuklam. Paglabas nila sa gusali, hindi niya pinansin ang nagtatakang tingin ng mga gwardiya. Ang tanging nasa isip niya ay ang mapanuyang ngiti sa likod ng propesyonal na maskara ni Attorney De La Cruz at ang mga luha ng tagumpay sa mga mata ni Lourdes. Hindi ako makapaniwala, Mama. Hindi ako makapaniwala. Sigaw ni Katrina habang papasok sila sa kotse. Paano nagawa ni Kuya to sa atin? Pagkatapos ng lahat,
Hindi sumagot si Imelda. Ibinagsak niya ang pinto, pinaandar ang makina, at pinaharurot ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat ay lumilitaw. Foundation. Charity. Mga salitang gumuguhit sa kanyang isipan na parang lason. Pagdating sa bahay, ang bahay na ilang minuto lang ang nakalipas ay buong akala niyang pag-aari na niya. Dumiretso siya sa liquor cabinet. Kumuha siya ng isang bote ng brandy at nagsalin sa baso nang hindi na nilalagyan ng yelo. Ininom niya ito ng isang lagukan. Ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan ay hindi sapat para pawiin ang apoy sa kanyang kalooban. Anong gagawin natin ngayon, Mama? Tanong ni Katrina. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Wala na. Talo na tayo. Humarap si Imelda. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Sigaw niya. Hindi pa ako tapos. Hindi ako papayag na ang isang hampas lupang tulad ni Lourdes ang magpapakasasa sa pinaghirapan ng anak ko. Habang sinasabi niya iyon, nagring ang kanyang telepono. Isang particular na ringtone na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mr. Diaz. Nanginginig ang kamay niya. Nang sagutin niya ito, lumalayo ng kaunti kay Katrina. Hello, Mr. Diaz. Sabi niya. Pilit pinapakalma ang boses. Imelda. Sabi ng boses sa kabilang linya. Malamig at walang emosyon na lalong nakakatakot. Kumusta na ang bayad mo? 3 buwan ka nang delayed. Ang pasensya ko, hindi panghabang buhay. Napalunok si Imelda. Si Mr. Diaz ay hindi isang ordinaryong nagpapautang. Siya ang may-ari ng isang underground casino kung saan nalubog si Imelda sa utang. Isang lihim na hindi alam kahit ni Ricardo. Kaunting panahon pa, Mr. Diaz. May inaayos lang akong problema sa mana ng anak ko. Isang tuyong tawa ang narinig niya. Wala akong pakialam sa drama ng pamilya mo. 5 milyon, 1 linggo. Kung hindi, baka hindi lang bahay ang mawala sa'yo. Baka pati ang maganda mong anak na si Katrina ay kailangan kong kausapin. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Imelda. Ang pagbabanta ay malinaw. Huwag! Huwag mong idadamay ang anak ko. Magbabayad ako. Pangako. Siguraduhin mo lang. At ang linya ay namatay. Nabitawan ni Imelda ang telepono na tumama sa sahig na may malakas na kalabog. Ang pag-asa niyang ibenta ang bahay para mabayaran si Diaz ay naglaho na parang bula. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa karangyaan o pagpapanatili ng kanyang social status. Ito ay tungkol sa kaligtasan nila ni Katrina. Ngayon, desperado na siya, bigla. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga araw na si Ricardo ay nasa ospital, mahina at madalas tuliro dahil sa gamot. Naalala niya ang isang pag-uusap nila. Mama, sabi ni Ricardo noon, ang boses ay hirap na. Si Lourdes, si Mateo, sila ang buhay ko. Noon, ang mga salitang iyon ay nagdulot sa kanya ng selos. Ngayon, nagdulot ito sa kanya ng isang ideya. Isang masama, desperadong ideya. Sila ang buhay niya. Kung ganoon, sila rin ang kahinaan niya at ang pundasyon ay nakasalalay sa kanila. Lumingon siya kay Katrina. Isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang mga mata. May naisip ako, sabi niya. Ano yon, Mama? Ang pundasyon ay nakapangalan kay Mateo, pero dahil menor de edad siya, si Lourdes ang may kontrol, tama? Tumango si Katrina. Paano kung si Lourdes ay hindi nakarapat-dapat na maging tagapag-alaga? Dahan-dahang sabi ni Imelda, tinitikman ang bawat salita. Paano kung sa mata ng batas, isa siyang pabayang ina? O isang babaeng hindi matatag ang pag-iisip dahil sa pagkamatay ng asawa? Nanlaki ang mga mata ni Katrina habang naiintindihan niya ang plano. Mama,
kung mawawalan siya ng kustodiya kay Mateo. Patuloy ni Imelda, ang boses ay nagiging isang mapanganib na bulong. Ang pinakamalapit na kamag-anak ang hihirangin ng korte na maging bagong tagapag-alaga. At sino pa ba yon kundi ako, ang lola. Naglakad-lakad siya sa sala. Ang kanyang isip ay tumatakbo na ng mabilis. Nagsisimula na siyang magplano, mga maliliit na aksidente, mga eksenang magmumukhang kapabayaan ni Lourdes, mga salitang ipapakalat sa mga kapitbahay. Kailangan lang niyang itanim ang binhi ng pagdududa. Huminto siya sa harap ng isang salamin, tinitigan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na lang isang sakim na biyenan. Isa na siyang babaeng nakakulong, isang hayop na handang gawin ang lahat para makatakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Isang luma niyang kaibigan na nagtatrabaho sa DSWD. "Hello, Cynthia? Si Imelda to." Sabi niya, ang boses ay biglang naging malumanay at puno ng pag-aalala. "Tumatawag ako kasi nag-aalala ako. Nag-aalala ako para sa apo ko, si Mateo." Mula sa kabilang sulok, pinanood ni Katrina ang kanyang ina. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng paghanga sa katalinuhan at katapangan nito. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Imelda sa larawan ni Lourdes at Mateo na nakapatong sa isang maliit na mesa. Kinuha niya ito, ang kanyang hinlalaki ay dumadampi sa nakangiting mukha ng kanyang apo. "Patawarin mo ako, apo." Bulong niya sa hangin, ang boses ay walang anumang pagsisisi, pero kailangan kong gawin ito para sa kapakanan nating lahat. Ang tagumpay na naramdaman ni Lourdes sa opisina ng abogado ay panandalian lamang. Pag-uwi nila sa bahay, ang maliit na sinag ng pag-asang iyon ay agad na nilamon ng isang mas madilim at mas mapanlinlang na anino. Hindi na nagsisigaw si Imelda, hindi na rin siya nanunumbat. Ang hayagang galit ay napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang malamig, kalkuladong giyera ng nerbiyos. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang umaga, pagbaba ni Lourdes, naamoy niya ang masangsang na amoy ng gas sa kusina. Nataranta siya. Nang tingnan niya ang kalan, nakita niyang ang isa sa mga pihitan ay bahagyang nakabukas. Nang kumprontahin niya si Imelda, simple lang ang sagot nito. "Ako ba?" "Naku, baka ikaw yan, iha. Masyado ka kasing maraming iniisip. Nagiging makakalimutin ka na yata." Sabi nito, habang kalmadong nagkakape. Kinabukasan, ang mga paboritong laruan ni Mateo na iniwan lang niya sa sala ay bigla na lang nawawala. Nahahanap na lang niya ang mga ito sa basurahan sa labas ng bahay. Kapag tinatanong niya si Katrina, ang sagot nito ay isang matamis na ngiti. "Ay, pasensya na ate. Akala ko kalat. Ang burara mo kasi minsan sa gamit ng anak mo, baka masaktan pa siya." Ang bawat araw ay may bagong pagsubok, isang bagong tusok sa kanyang katinuan. Mga gamit na nawawala sa pwesto. Mga pintong hindi niya matandaang iniwang nakabukas. Mga bulong-bulungan sa pagitan ni Imelda at Katrina kapag dumadaan siya na biglang hihinto at papalitan ng mga pekeng na mangiti. Naramdaman ni Lourdes na para siyang unti-unting nababaliw sa sarili niyang pamamahay. Ang bahay na dati kanlungan niya, ngayon ay isang kulungan na puno ng mga patibong. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Baka nga totoo ang sinasabi nila. Baka dahil sa pagluluksa, nagiging pabaya na siya. Nagiging makakalimutin. Ang pinakamasakit ay nang nagsimulang gamitin nila si Mateo. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, biglang nadapa si Mateo. Isang maliit na gasgas lang sa tuhod, gaya ng normal sa isang batang aktibo. Ngunit ang reaksyon ni Imelda ay tila katapusan na ng mundo. "Diyos ko, Mateo!" Sigaw nito, tumatakbo palapit. "Anong ginawa ng nanay mo sa'yo? Tingnan mo, pinabayaan ka na naman niya."
Agad nitong binuhat ang bata. Tinitingnan si Lourdes na para siyang isang kriminal at sa harap ng mga kapitbahay na nagkataong nasa labas, ipinarinig pa nito. Hey, Lourdes, ano ba naman yan? Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang. Huwag mong idamay ang bata sa problema mo. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Lourdes. Nagsimula siyang makita ang mga mapanuring tingin ng mga dati pala kaibigang kapitbahay. Naramdaman niya ang pag-iisa, isang malalim na pag-iisa na kahit ang pagyakap kay Mateo ay hindi kayang pawiin. Isang gabi, pagkatapos patulugin ang kanyang anak, umupo siya sa study room ni Ricardo, ang tanging lugar sa bahay kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan. Napapaligiran ng mga libro at personal na gamit ng kanyang asawa, niyakap niya ang sarili, nanginginig sa lamig at takot. Ang bigat ng lahat ay dumadagan sa kanya. Halos gusto na niyang sumuko. Baka mas mabuti nga kung umalis na lang sila ni Mateo. Baka doon, makahanap sila ng katahimikan. Habang umiiyak siya ng tahimik, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang nakaprame na litrato nila ni Ricardo. Kuha noong huli nilang anibersaryo. Sa litratong yon, masaya sila, walang kamalay-malay sa unos na darating. At sa pagtitig niya roon, isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Isang pag-uusap na halos nakalimutan na niya sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Mahina na si Ricardo noon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagmamahal. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Mahal, mahinang sabi nito. Ang bawat salita ay may bigat. Tandaan mo ha, may inihanda ako. Isang huling regalo para sa'yo at para kay Mateo. Noon, pinigil ni Lourdes ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti. Ano ka ba, Ricardo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Magpagaling ka. Umiling ito ng marahan. Basta, tandaan mo lang, kung dumating ang araw na pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang talaga, na parang wala ka ng kakampi, hanapin mo ang kahon na may initial natin. RLS. Kahon. Naguguluhan ko tanong niya. Oo. Sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi. Nasa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pangarap natin. Sa kasalukuyan, sa loob ng malamig na study room, ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lourdes na parang kulog. Biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Napalitan ito ng isang matinding kuryosidad na may halong desperasyon. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pangarap natin. Saan yon? Sa kwarto nila? Sa hardin kung saan sila unang nag-date? Ang isip niya ay naglakbay. Sinusubukang alalahanin. At bigla, alam na niya. Dito. Sa study room na ito. Dito iginuhit ni Ricardo ang mga unang plano ng kanyang negosyo. Dito sila sabay na nangarap ng isang magandang kinabukasan habang nakatingin sa mga bituin mula sa bintana. Agad siyang tumayo. Ang pagod ay biglang nawala. Isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Sinimulan niyang hanapin. Binuksan niya ang bawat drawer ng mesa ni Ricardo, ngunit puro mga lumang dokumento at blueprints lang ang nandoon. Tumingin siya sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga kurtina. Wala. Ang kanyang mga mata ay napako sa malaking estante ng libro na sumasakop sa isang buong pader. Puno ito ng mga makakapal na libro tungkol sa arkitektura, negosyo at kasaysayan. Imposibleng mahanap niya doon. Ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang hilera ng mga encyclopedia na tila hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon. Lumapit siya. May kung anong nag-udyok sa kanya na hilahin ng isa sa mga libro. Habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang maliit na siwang sa likuran nito. Hindi ito solidong pader. Kinuha niya ang lakas ng loob at itinulak ang panel sa likod ng mga libro. Isang mahinang tunog ng pag-click ang kanyang narinig. Dahan-dahang gumalaw ang panel, nagbubukas ng isang maliit, sikretong kompartimento mo. At sa loob, naroon ito. Isang kahon na gawa sa makintab at madilim na kahoy na nara.
Hindi ito malaki, ngunit meron itong bigat. Sa takip nito, magandang inukit ang tatlong letra, R, LS, Ricardo, Lourdes, Santos. Nanginginig ang mga kamay ni Lourdes habang inaabot niya ito. Nang mahawakan na niya, naramdaman niya ang kinis at lamig ng kahoy, isang halo ng takot at pag-asa ang bumalot sa kanya. Ito na ba ang sagot? Ito na ba ang proteksyong ipinangako ni Ricardo? Inilapag niya ito sa mesa. Mayroon itong isang maliit at simpleng kandado sa harap. Walang susi. Ngunit habang tinitingnan niya ito, napansin niyang hindi ito kailangan ng susi. Isang maliit na pindutan lang sa gilid. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang maliit na kandado. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang pintig ng kanyang puso na nagwawala sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang nasa loob ng kahon na yon ang babago sa lahat. Pinindot ni Lourdes ang maliit na pindutan sa gilid ng kahon. Isang mahinang click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng study room. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip. Ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng papel at ng pabango ni Ricardo. Sa loob, maayos na nakatupi, ay isang sobre. Sa ibabaw nito, nakasulat sa sulat kamay ni Ricardo, "Para sa aking pinakamamahal na Lourdes." Marahan niyang kinuha ang sobre. Ang bawat hibla ng papel ay tila naglalaman ng alaala ng mga kamay na huling humawak dito. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan niya ito. Sa loob, isang liham. "Mahal kong Lulu." Ang simpleng panimulang yon ay sapat na para muling mamasa ang kanyang mga mata. Narinig niya ang boses ni Ricardo sa kanyang isipan habang binabasa niya ang bawat salita. "Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At ibig sabihin, dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw na kailangan mo ng tulong at wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako kung hindi ko nagawang labanan ang sakit ko para manatili sa piling ninyo ni Mateo." Huminto siya sandali. Pinunasan ng luhang tumulo sa papel. Bawat salita ay isang haplos at isang saksak sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. "Alam kong naguguluhan ka. Alam kong nasasaktan ka. At alam kong, higit sa lahat, natatakot ka. Matagal ko nang nakikita, Lulu, ang kasakiman sa mga mata ng sarili kong ina, ang inggit sa puso ng kapatid ko. Akala nila hindi ko napapansin, pero nakikita ko ang lahat. Ang mga bulungan nila kapag akala nila tulog ako. Ang mga plano nila kapag wala ako sa paligid. Ayaw kitang saktan noon, kaya't isinikreto ko ang aking mga hinala. Ngunit hindi ko hahayaang saktan kanila ngayong wala na ako." Sa ilalim ng liham, may isa pang bagay sa loob ng kahon. Isang maliit, itim na USB flash drive. Tumingin si Lourdes mula sa liham patungo sa USB. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Itong kahon na ito at ang laman nito, ang aking huling regalo, ang aking pangako, sa loob ng USB na, yan ay ang katotohanan, ang magiging sandata mo. Maging matapang ka, mahal ko. Huwag kang iiyak, laban ka. Para sa'yo, para kay Mateo. Tandaan mo, ang pag-ibig ko para sa inyo ay hindi magwawakas. Magiging anino ninyo ako, laging nagbabantay. Mahal na mahal ko kayo. Nagmamahal magpakailanman, Ricardo. Niyakap ni Lourdes ang liham sa kanyang dibdib. Hinahayaan ang sarili na umiyak. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig na bumuhos mula sa mga salita ni Ricardo. Ang kanyang asawa ay hindi siya iniwan. Ang kanyang asawa ay nakipaglaban para sa kanila, kahit mula sa kabilang buhay. Pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Isang bagong apoy ang nag-aalab sa loob niya. Kinuha niya ang USB at ang laptop ni Ricardo. Sa bawat kilos niya ngayon, may bigat, may layunin.
Isinaksak niya ang USB sa port. Agad na lumitaw ang isang folder sa screen na may pangalang "Para kay Lulu". Dobleng click niya ito. Bumungad sa kanya ang dos-dosenang mga file. Mga audio recording at video files, bawat isa ay may petsa. Ang pinakalumang petsa ay 6 na buwan. Bago pumanaw si Ricardo, nag-click siya sa unang audio file. Imelda, sigurado ka ba dyan sa investment na yan, Katrina? Malaking pera ang kailangan. Katrina, oo naman ma. Sabi ng kaibigan ko, doble ang babalik sa atin in 3 months. Ang problema lang, wala tayong ganong kalaking pera. Imelda, alam ko kung saan kukuha. May savings account si Ricardo na hindi niya masyadong ginagalaw. Emergency fund daw. Para sa akin ito na ang emergency. Nanlamig si Lourdes. Naaalala niya ang savings account na yon. Iyon ang perang pinag-ipunan nila para sa kolehiyo ni Mateo. Nag-click siya sa isa pang file, isang video naman. Ang anggulo ay mula sa isang sulok ng sala. Tila nakatago. Nakita niya sina Imelda at Katrina na nag-uusap habang si Ricardo ay natutulog sa sofa. Katrina, mapano kung malaman ni Kuya? Magagalit yon. Imelda, hindi niya malalaman. At kahit malaman pa niya anong gagawin niya, masyado siyang mabait at masyadong mahal ang asawa't anak niya. Konting drama lang bibigay din yon. Pero ang mas mahalaga, Katrina, pag nawala na si Ricardo, atin na ang lahat. Tiyakin lang natin na walang mapupunta sa babaeng yon. Napahawak si Lourdes sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw ng galit at pagkasuklam. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang plano. Isang masamang balak na matagal na nilang inililihim. Ang bawat peking ng ngiti, bawat kunwaring pag-aalala, lahat ay kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa pag-click. Bawat file ay mas masahol pa sa nauna. Narinig niya ang pag-uusap ni Imelda sa telepono kay Mr. Diaz ang tungkol sa utang sa sugal. Napanood niya ang pagpaplano nilang sirain ang mga gamit para palabasin na pabaya siya. Ang bawat aksidente sa mga nakaraang araw ay hindi pala aaksidente. Lahat ay kalkulado. Lahat ay bahagi ng isang masamang dula. Ang huling file na kanyang binuksan ay ang pinakanakakakilabot sa lahat. Isang audio recording lang ito, kuha 2 araw lang na nakalipas pagkatapos nilang manggaling sa opisina ng abogado. Imelda, hindi gumana ang testamento, pero may ibang paraan. Kailangan nating ipakita na wala siyang kakayahan, isang baliw, isang masamang ina na hindi kayang alagaan ang sarili niyang anak. Katrina, DSWD mama, seryoso ka? Imelda, seryosong-seryoso ako. Gagawin ko ang lahat para isipin ng korte na isa siyang baliw, isang masamang ina. Pag nakuha ko na ang kustodya kay Mateo, ako na ang may kontrol sa lahat. At si Lourdes, itatapon natin siya sa lansangan kung saan siya nararapat. Nang matapos ang recording, isang nakabibiminging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang Lourdes na umiiyak at natatakot kanina ay wala na. Ang babaeng nakaupo ngayon sa harap ng laptop ay iba na. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig, ay nakakuyom na ngayon. Ang kanyang mga mata, na puno ng kalungkutan, ay nagliliyab na ngayon sa isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Hindi na siya biktima. Ang nasa kamay niya ay hindi lang katotohanan. Ito ay hustisya. At gagamitin niya ito para ipaglaban ang kanyang anak, ang kanyang tahanan, at ang alaala ng lalaking nagbigay sa kanya ng sandata para lumaban mula sa libingan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay may ibang kahulugan na para kay Lourdes. Hindi na ito isang paalala ng pagtatapos, kundi isang hudyat ng pagsisimula. Pagsisimula ng paglaban, pinatulog niya muna si Mateo, hinalikan ito sa noo, at ibinulong ang isang pangako na sa kanya lang at sa hangin nakarinig. Hindi na ulit tayo matatakot, anak. Pagkatapos, tahimik siyang lumabas ng bahay, dala ang laptop ni Ricardo sa loob ng isang bag.
Bawat hakbang niya palayo sa bahay ay may bigat. Ngunit hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa determinasyon. Nagkita sila ni Attorney Ben de la Cruz sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop sa isang sulok ng San Juan. Pinili niya ang mesang pinakadulo, malayo sa mga bintana. Pagdating ni Lourdes, agad siyang napatayo. "Lourdes," bati niya. May pag-aalala sa boses. "Okay ka lang ba? Ang sabi mo sa text, emergency." Umupo si Lourdes sa tapat niya. Inilabas niya ang laptop, binuksan ito, at iniharap kay Ben. Walang salita. Napakunot ang noo ng abogado. "Ano to? Pakinggan mo, attorney. Panoorin mo," sabi ni Lourdes. Ang boses niya ay kalmado. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, naramdaman ni Ben ang isang nagbabagang intensidad. Hindi na ito ang boses ng biyudang umiiyak na nakita niya sa kanyang opisina. Iba na. Isinaksak ni Lourdes ang earphones sa laptop at iniabot ang isa kay Ben. "Ayokong marinig ng iba," sabi niya. Isinuot ni Ben ang earphone. Pinindot ni Lourdes ang play sa unang audio file. Habang tumatakbo ang recording, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ben. Ang kanyang profesional na pagkakalma ay napalitan ng hindi maitagong pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang panga ay bahagyang bumagsak. Narinig niya ang boses ng kanyang kaibigan na pinag-uusapan na parang isang negosyo. Narinig niya ang kasakiman, ang pandaraya. Sunod na pinanood nila ang mga video, ang pagpaplano, ang mga kasinungalingan. Malinaw na malinaw ang lahat. Ang bawat eksena ay isang patunay sa isang masamang balak na mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala niya. Nang matapos ang huling recording, ang plano ni Imelda na palabasin si Lourdes na isang masamang ina, tinanggal ni Ben ang earphone. Humilig siya sa kanyang upuan, napahilamos sa kanyang mukha. Natahimik siya ng matagal. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang puso sa kanyang tainga. Hindi ako makapaniwala," bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Lourdes. Kaya pala ganun na lang ang bilin sa akin ni Ricardo. Tumingin siya kay Lourdes. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng awa at isang bagong klase ng respeto. "Hindi na lang ito simpleng kaso ng mana, Lourdes. Ito ay isang kriminal na sabuatan." Tumango si Lourdes. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. "Alam ko po. Kaya ako nandito. Attorney, ayoko nang maging biktima. Gusto kong lumaban. Anong dapat nating gawin?" Ang tanong na yon ang gumising kay Ben mula sa kanyang pagkabigla. Ang abogadong nasa loob niya ay muling nabuhay. Ngunit ngayon, may kasama ng personal na galit. Hindi na ito trabaho lang. Para na rin ito sa kaibigan niya. "Okay," sabi niya. Umupo ng tuwid. Ang kanyang isip ay nagsimula ng mag-analisa. Una, kailangan nating i-secure ang mga ebidensyang ito. Gagawa tayo ng maraming kopya. Isa sa akin, isa sa'yo, na itatago mo sa isang ligtas na lugar at isa na ide-deposito natin sa isang safety deposit box. Pagkatapos, sabi ni Ben, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na. May dalawa tayong landas na pwedeng tahakin. Pwede nating gamitin ito para takutin sila, para iatras nila ang anumang plano nila laban sa'yo. O, huminto siya. Tinitingnan si Lourdes ng diretso sa mata. Sinusukat ang kanyang katatagan. Pwede natin silang bigyan ng sapat na lubid para bigtiin nila ang kanilang mga sarili. Anong ibig niyong sabihin? Hahayaan natin silang ituloy ang kanilang plano. Hahayaan nating tumawag sila sa DSWD. Hahayaan nating akusahan kanila. At kapag nasa bingit ka na ng pagkatalo, sa harap ng mga awtoridad, doon natin ilalabas ang lahat ng ito. Hindi lang nila babawiin ang kanilang kaso. Sila ang makakasuhan. Estafa, perjury, child endangerment, grave coercion, lahat.
Nakita ni Ben ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lourdes. Delikado ito, Lourdes, itataya mo ang lahat. Magiging masakit. Susubukan ka nila. Sasaktan ka nila. Pero sa huli, ang pagkapanalo ay magiging ganap. Tumingin si Lourdes sa labas ng bintana. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak na si Mateo habang natutulog. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitawan ni na Imelda at Katrina. Naalala niya ang liham ni Ricardo. Laban ka. Humarap siyang muli kay Ben at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang tanging nandoon ay isang malamig at matigas na determinasyon. Gawin natin ang pangalawang plano, sabi niya. Ang boses ay matatag. Gawin natin ang lahat para pagbayaran nila ang kasalanan nila. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa labi ni Ben. Ito na ang babaeng naisip ni Ricardo na may kakayahang ipaglaban ang sarili. Kinuha niya ang USB at isinaksak sa sarili niyang laptop. Nagsimula siyang kopyahin ang mga file. Okay, mula ngayon, kailangan mong maging maingat. Ituring mo ang sarili mo bilang isang espiya sa sarili mong bahay. Huwag mong ipapahalata na may alam ka. Umiyak ka kung kailangan. Magmukha kang mahina. Hayaan mo silang maging kampante sa kanilang kasamaan. Gagawin ko po, sagot ni Lourdes. Matapos makopya ang lahat at maitago ng maayos, nagpaalam na sila. Bago umalis si Lourdes, hinawakan ni Ben ang kanyang braso. Lourdes, sabi niya, proud sa'yo si Ricardo at ako rin. Tumangulang si Lourdes, isang maliit ngunit makahulugang tango, bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Habang naglalakad siya pauwi, ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang kapangyarihan. Ngayon, hindi na siya natatakot sa mga anino sa kanyang bahay dahil ngayon, alam na niya, siya ang aninong magdadala ng liwanag. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang gate, ang kapangyarihang naramdaman niya ay biglang hinalinhan ng isang matinding kaba. Isang puting van na may logo ng DSWD ang nakaparada sa mismong tapat ng kanilang bahay. Dalawang babae na nakauniporme ang bumababa mula rito. May dalang mga folder. Napatigil siya sa paglalakad. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang sabi ni Ben ay hayaan silang ituloy ang plano. Pero hindi niya inasahan na magiging ganito kabilis. Bawat hakbang ni Lourdes papasok sa gate ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang plano nila ni Attorney Ben, ang magpanggap na mahina, ang hayaan silang maging kampante, ay biglang naging isang napakatotoo at napakahirap na pagsubok. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Ang mga salita ni Ben ay umuulit sa kanyang isipan. Magmukha kang mahina. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya ang eksenang perpektong inihanda para sa kanya. Ang dalawang social worker ay nakaupo sa sofa, kaharap si Imelda na may hawak na panyo at kunwaring pinupunasan ang mga pekeng luha. Si Katrina ay nakatayo sa tabi nito. Ang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. At sa gitna ng lahat, si Mateo, nakaupo sa sahig, naglalaro ng kanyang mga laruan, ngunit halatang ninenerbyo sa tensyon sa silid. Ayan na po pala siya, sabi ni Imelda. Ang boses ay basag at puno ng pag-aalala nang makita si Lourdes. Agad itong tumayo. Lourdes, iha, saan ka ba nanggaling? Nag-alala kami sa'yo. Heto, may mga bisita tayo mula sa DSWD. Tumingin ang dalawang social worker kay Lourdes. Ang kanilang mga mata ay profesional ngunit mapanuri. Tumayo ang isa, isang babaeng nasa mga 40 anyos na may pangalang Mrs. Sandoval sa kanyang nameplate. Good afternoon, Mrs. Santos. Ako po si Celia Sandoval, sabi nito sa isang kalmadong boses. Nandito po kami dahil nakatanggap kami ng isang concerned report tungkol sa kapakanan ng inyong anak, si Mateo. Naramdaman ni Lourdes na nanlamig ang kanyang mga kamay. Pilit siyang ngumiti.
Concerned report. Pero, maayos naman po kami. Maayos po si Mateo. Mama! Sigaw ni Mateo, tumatakbo palapit sa kanya. Agad siyang niyakap ni Lourdes. Ang pagyakap na yon ay hindi lang para sa bata, kundi para na rin sa kanyang sarili. Isang desperadong pagkapit sa nag-iisang lakas niya. Ayan po, biglang sabat ni Imelda, umiling-iling. Lagi na lang pong ganyan, masyadong possessive sa bata. Halos hindi na nga po pinalalabas ng bahay para makipaglaro. At pasensya na po kung sasabihin ko ito, pero nag-aalala po talaga ako sa kanyang mental state simula nang pumanaw ang anak ko. Nagsimulang magsalita si Mrs. Sandoval. Nagtatanong ng mga simple, ngunit may lamang katanungan. Mrs. Santos, kumusta po ang tulog ninyo? Kumakain po ba kayo ng maayos? May mga araw po bang pakiramdam ninyo ay wala kayong ganang bumangon? Ang bawat tanong ay isang patibong. Kung sasabihin niyang hindi, magmumukha siyang nagsisinungaling. Kung sasabihin niyang oo, kukumpirmahin niya ang kanilang mga hinala. Sinagot niya ang mga ito ng matapat ngunit maingat. Ngunit ramdam niya ang pagdududa sa mga mata ng mga social worker. May mga pagkakataon din po kasing nagiging bayolente siya. Biglang sabi ni Katrina. Itinaas ang kanyang braso para ipakita ang isang mahabang gasgas na halatang sinadya. Nangyari po ito kahapon. Nagtalo lang po kami tungkol sa kung anong dapat panoorin sa TV, tapos bigla na lang niya akong kinalmot. Natatakot po ako para kay Mama at lalo na para kay Mateo. Sinungaling. Hindi na napigilan ni Lourdes na isigaw. Hindi totoo yan. Hinding-hindi ko yan magagawa. Kita niyo na po? Sabi ni Imelda. Ang boses ay nagmamakaawa. Bigla na lang siyang sumisigaw. Hindi na po siya ang Lourdes na kilala namin. Ang sakit-sakit po para sa amin na makita siyang ganito. Ang galing ng kanilang pag-arte ay nakakakilabot. Para silang mga profesional na aktres sa isang dula. At si Lourdes ang kontrabidang walang kalaban-laban. Ang bawat pagtanggi niya ay lalo lang nagpapatibay sa kanilang mga kasinungalingan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at frustrasyon. Sa mata ng mga tagalabas, nagmumukha siyang isang babaeng desperada at hindi matatag. Mama, natatakot po ako. Bulong ni Mateo, kumakapit ng mahigpit sa kanyang damit. Ang takot sa boses ng kanyang anak ang tuluyang sumira sa depensa ni Lourdes. Napaiyak na lang siya sa harap ng mga social worker, mga luha ng pagkatalo, ng kawalan ng pag-asa, at yun mismo ang hinihintay ni na Imelda. Pagkatapos ng halos isang oras na tila isang interogasyon, tumayo na si Mrs. Sandoval. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mrs. Santos, salamat po sa inyong kooperasyon, sabi nito. Dahil sa bigat ng mga aligasyon at base na rin sa aming paunang obserbasyon, kailangan po naming magbukas ng isang formal na investigasyon. Magpapadala po kami ng summons para sa isang formal na pagdinig kung saan ninyo pwedeng dalhin ang inyong abogado. Summons, pagdinig, abogado. Ang mga salita ay tumatagos sa isip ni Lourdes na parang yelo. Anong ibig sabihin niyan? Tanong niya. Ang boses ay halos isang pabulong na lang. Ibig sabihin po, pag-aaralan ng ahensya kung sino ang mas karapat-dapat na mangalaga kay Mateo sa ngayon. Paliwanag ni Mrs. Sandoval. At may posibilidad po para sa kapakanan ng bata na pansamantala siyang ilagay sa kustodiya ng kanyang lola habang umuusad ang kaso. Gumuho ang mundo ni Lourdes. Ito na ang pinakamasamang bangungot niya, ang mawala sa kanya si Mateo. Tumingin siya kay Imelda na ngayon ay may bahagyang nanngiti ng tagumpay sa likod ng kanyang panyong basa-basa sa pekeng luha. Tumingin siya kay Katrina na umiiwas ng tingin at tumingin siya kay Mateo na nakatingin sa kanya ng may buong pagtitiwala. Umalis ang mga social worker
Naiwan silang apat sa isang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng pagkatalo ay halos hindi na kayang dalhin ni Lourdes. Alam niya na mayroon siyang ebidensya. Alam niya ang plano. Pero sa sandaling iyon, sa harap ng napipintong pagkawala ng kanyang anak, lahat ng iyon ay parang nawalan ng halaga. Nang gabing iyon, habang mahigpit niyang yakap si Mateo sa pagtulog, dumating ang isang rider na nag-abot sa kanya ng isang sobre. Ang summons, may selyo ng DSWD. Ang pagdinig ay nakatakda pagkatapos ng 2 araw. 48 oras. 48 oras na lang ang natitira bago posibleng kunin sa kanya ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lourdes na natalo na siya. Ang hangin sa loob ng bahay ng mga Santos o sa isip ni Imelda, ang bahay ng mga Reyes, ay napalitan. Ang dating tension ay nawala. At sa lugar nito ay isang atmosfera ng nagbubunying tagumpay. Para kay Imelda, ang laban ay tapos na. Ang summons na natanggap ni Lourdes ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang tropeo, isang simbolo ng kanyang napipintong panalo. Isang tagay, sabi ni Imelda. Itinaas ang kanyang kopita ng mamahaling red wine. Para sa atin, Katrina. Para sa kinabukasang nararapat sa atin. Nakangiting itinaas din ni Katrina ang kanyang kopita. Para sa atin, Mama, at sa wakas, sa pag-alis ng mga panggulo sa bahay na to. Nasa sala sila, nakaupo sa mga eleganteng sofa na para bang matagal na silang mga reyna sa palasyong yon. Si Lourdes, matapos matanggap ang summons, ay nagkulong sa kanyang kwarto kasama si Mateo. Walang iyak, walang sigaw. Isang katahimikan na para kay Imelda ay katahimikan ng pagsuko. Nakita mo ba ang mukha niya kanina, Mama? Sabi ni Katrina. Humalakhak. Para siyang basang sisiw. Talunan na talunan. At ang galing ng acting mo kanina. Award-winning. Ngumisi si Imelda. Iniinom ang kanyang alak. Hindi iyon acting, anak. Iyon ay pag-angkin sa kung ano ang dapat ay sa atin. Nakita mo ba kung paano tumingin sa kanya ang mga social worker? Puno ng awa at pagdududa. Isang mahinang nilalang na hindi kayang protektahan ang sarili, paano pa kaya ang isang bata? Kinuha ni Imelda ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-dial ng isang pamilyar na numero. Si Mr. Diaz, oras na para ibigay ang magandang balita. Mr. Diaz, sabi niya nang may kumpiyansa ng sagutin ang tawag. May maganda akong balita sa'yo. Huwag kang mag-alala sa utang ko. Sa loob ng ilang araw, ako na ang hahawak sa lahat ng ari-arian ng pamilya. Magbabayad ako ng buo at may interes pa. Isang ungol lang ang narinig niya sa kabilang linya. Siguraduhin mo lang, Imelda, dahil kung hindi, sigurado na ito. Putol ni Imelda sa pagbabanta. Isang pagdinig na lang at tapos na ang laro. Ang pera mo ay magiging pera mo na. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Mr. Diaz. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang siya ang may kontrol. Ano ang susunod na plano, Mama? Tanong ni Katrina habang muling nagsasalin ng alak. Pag nakuha na natin ang kustodya, anong gagawin natin sa bahay? Ibebenta, agad-agad, sagot ni Imelda. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-iisip ng mga milyon na papasok sa kanyang account. Pagkatapos kong bayaran si Diaz, ang matitira ay para sa atin. Mag-shopping tayo, mag-travel, pupunta tayo sa Europe gaya ng dati nating pangarap. Iiwan natin ang lahat ng masamang alaala dito sa Pilipinas. Ang kanilang mga pangarap ay lumilipad. Bawat isa ay mas magarbo kaysa sa nauna. Nagplano sila ng mga bibiling designer bags, mga bakasyon sa Paris at Rome. Ang tawa nila ay umomalingaw-ngaw sa sala. Isang tunog na nakakarating hanggang sa itaas, sa ilalim ng pintuan ng kwarto ni Lourdes. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, muling nagring ang telepono ni Imelda. Ngunit sa pagkakataong ito, numero ng kanyang abogado.
Sinagot niya ito nang may kaunting inis. Hello? Bakit ka napatawag? Ginang Reyes, sabi ng abogado sa kabilang linya. Tumawag sa akin si Attorney De La Cruz, ang abogado ni Ginang. Santos. Napakunot ang noo ni Imelda. At anong kailangan niya? Nais daw niyang magkaroon ng isang huling pagpupulong bukas bago ang DSWD hearing, isang final settlement meeting, sabi niya. Para daw subukang ayusin ang lahat nang hindi na umaabot sa korte. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Imelda. Ano? Ngayon pa sila aatras? Ngayong nakita na nilang wala silang laban? Mukha nga pong ganoon, sabi ng abogado. Marahil ay susubukan nilang makipagnegosasyon para sa ilang mga personal na gamit o kaunting pinansyal na tulong kapalit ng pag-atras sa kaso at pagbibigay sa inyo ng kustodiya. Sabihin mo sa kanya, sige, sabi ni Imelda. Ang boses ay puno ng kayabangan. Gusto kong makita ang pagmamakaawa sa mga mata ni Lourdes. Gusto kong marinig mula sa bibig niya mismo ang kanyang pagsuko. Magkita kami bukas sa opisina ni De La Cruz para mas masaya. Ibinaba niya ang telepono at lumingon kay Katrina na may malapad na ngiti. Sumusuko na sila, anunsyo niya. Nag-appear silang dalawa. Ang tunog ng kanilang mga palad ay isang huling hudyat ng kanilang bulag na kumpiyansa. Ito na, Mama. Ito na talaga, sabi ni Katrina. Oo, anak, sagot ni Imelda. Iniinom ang huling patak ng alak sa kanyang kopita. Tumingin siya sa hagdanan, sa direksyon ng kwarto ni Lourdes. Oras na para sa huling halakhak at siguradong sa atin yon. Hindi niya alam, sa kabilang dulo ng linya, si Attorney Ben De La Cruz ay nakangiti rin habang ibinababa ang kanyang telepono. Kinagat nila ang pain, bulong ni Ben sa sarili. Bukas, Imelda. Bukas ang huling halakhak mo. Ang conference room ni Attorney Ben De La Cruz ay mas malamig kaysa dati. O baka sa pakiramdam lang yon ni Lourdes. Nakaupo siya sa tabi ni Ben, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa labas, siya ay kalmado. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay tumatakbo sa isang karera. Ito na ang araw ng pagtutuos. Nasa kabilang panig ng lamesa ang abogado ni Imelda, isang lalaking mukhang pagod at hindi komportable. May dalawa pang karagdagang tao sa silid, tahimik na nakaupo sa gilid. Isang kinatawan mula sa DSWD, si Mrs. Sandoval, at isang lalaking nakabarong na ipinakilala ni Ben bilang isang observer mula sa piskalya. Nang bumukas ang pinto, pumasok sina Imelda at Katrina. Ang kanilang aura ay puno ng pagwawagi. Ngumiti pa si Imelda kay Lourdes, isang ngangiting mapang-asar na nagsasabing, tapos ka na. Magandang umaga sa lahat, bati ni Imelda. Umupo sa tapat ni Lourdes na para bang siya ang reyna na darating para tanggapin ang pagsuko ng kanyang mga kaaway. Sana ay maging mabilis lang ito. Mayroon pa kaming victory lunch na pupuntahan. Hindi kumibo si Ben. Hinayaan niyang magsalita ang abogado ni Imelda. Attorney De La Cruz, panimula ng abogado. Ang kliyente ko ay handang makinig sa anumang makatwirang alok mula sa panig ninyo. Nauunawaan namin na si Mrs. Santos ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Diretsuhin niyo na, putol ni Imelda, nawawalan ng pasensya. Lourdes, ano ang gusto mo? Mga alahas mo? Kaunting pera para makapagsimula ka? Ibibigay ko bilang huling pabor sa'yo para sa kapakanan ng apo ko. Tumingin si Lourdes kay Imelda, diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, walang takot sa kanyang tingin. Tanging isang malamig na katahimikan. Ang katahimikang iyon ang bahagyang nagpakaba kay Imelda. Ngunit iwinaksin niya ito bilang huling pagmamatigas ng isang talunan. Wala akong hihingin sa'yo, Imelda, sabi ni Lourdes. Ang paggamit niya sa unang pangalan nito, nang walang po o mama, ay nagpatigil sa lahat. Nandito ako para magbigay, hindi para humingi. Napakunot ang noo ni Imelda.
Ano ang pinagsasabi mo? Sa halip na sumagot, tumingin si Lourdes kay Ben at tumango ng marahan. Isang tango lang. Iyon lang ang kailangan ni Ben. Pindot ni Ben ang isang remote control na nasa kanyang kamay. Ang malaking telebisyon na nakasabit sa pader ng conference room na kanina'y itim lang ay biglang umilaw. Ano to? Isang slideshow ng mga masasayang alaala. Sarkastikong tanong ni Katrina. Ang unang lumabas sa screen ay isang pamilyar na sala at dalawang pamilyar na tao, sina Imelda at Katrina. Isang video. Ang petsa sa ibaba ng screen ay nagpapakita na ito ay kuha bago pa man mamatay si Ricardo. Katrina, Ma, paano kung malaman ni Kuya? Magagalit yon. Imelda, hindi niya malalaman. Pag nawala na si Ricardo, atin na ang lahat. Tiyakin lang natin na walang mapupunta sa babaeng yon. Biglang nanigas si Imelda sa kanyang kinaupuan. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Tumingin siya mula sa screen, patungo kay Lourdes, patungo kay Ben. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Sa saan? Saan niyo nakuha yan? Nauutal na tanong ni Katrina. Ang kanyang kayabangan ay biglang naglaho. Hindi sila pinansin ni Ben. Sunod niyang pinatugtog ang isang audio recording. Ang boses ni Imelda, malinaw na malinaw, habang kausap si Mr. Diaz tungkol sa kanyang 5 milyong utang sa sugal. Ang abogado ni Imelda ay napatingin sa kanyang kliyente. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pagkadismaya. Si Mrs. Sandoval mula sa DSWD ay mabilis na nagsusulat sa kanyang notepad. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit hindi pa tapos si Ben. At para sa finale, sabi niya, habang kiniklik ang huling file. Muling lumabas ang imahe ni na Imelda at Katrina sa screen, kuha ilang araw lang ang nakalipas. Ang kanilang pag-uusap matapos manggaling sa opisina ng abogado. Imelda, kailangan nating ipakita na wala siyang kakayahan. Isang baliw. Isang masamang ina. Gagawin ko ang lahat para isipin ng korte na isa siyang baliw. Isang masamang ina. Pag nakuha ko na ang kustodya kay Mateo, ako na ang may kontrol sa lahat. At si Lourdes, itatapon natin siya sa lansangan kung saan siya nararapat. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Imelda. Ang kanyang plano, ang kanyang kasamaan, ang kanyang mga pinakatatagong lihim, lahat ay nakalantad para sa lahat na makita at marinig. Ito ay peke. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan niyo kami. Sigaw ni Imelda, sinusubukang tumayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Sa puntong yun, tumayo ang observer mula sa piskalya. Ginang Reyes, sabi nito sa isang boses na may awtoridad. Ang lahat ng ito ay na-verify na bilang authentic at lahat ng ito ay sapat na ebidensya para sampahan kayo ng maraming kaso. Hindi! Hindi! Sigaw ni Imelda. Sinubukan niyang sugurin ang lamesa, marahil para sirain ang laptop o ang TV. Ngunit bago pa man siya makalapit, bumukas ang pinto ng conference room. 2 unipormadong pulis ang pumasok. Tumingin si Ben kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Imelda Reyes, sabi niya, inaanyayahan ka ng mga pulis para sa karagdagang pagtatanong hinggil sa mga kasong estafa, attempted fraud, at grave slander laban kay Ginang Lourdes Santos. Ang mga salita ay tumama kay Imelda na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang mga mata ay umikot. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging hirap at pasalto-salto. Ma! Mama! Sigaw ni Katrina, puno ng takot. Ngunit huli na ang lahat. Sa harap ng lahat, sa gitna ng silid,
na dapat sana'y magiging lugar ng kanyang tagumpay, si Imelda Reyes ay bumagsak sa sahig, walang malay. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng komprontasyon sa opisina ng abogado ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Ang bigat sa hangin sa loob ng bahay ng mga Santos ay unti-unting nawala, na parang isang makapal na usok na hinipan palayo ng isang bagong umaga. Para kay Lourdes, ang bawat araw ngayon ay isang biyaya. Ang paggising sa umaga ay hindi na sinasalubong ng takot, kundi ng tunog ng halakhak ni Mateo. Ang paglalakad sa bawat sulok ng bahay ay hindi na nagpapaalala ng pagbabanta, kundi ng mga masasayang alaala ni Ricardo. Muli, ang kanilang tahanan ay naging isang tunay na kanlungan. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin at pinapanood si Mateo na nagpapalipad ng saranggola, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Si Attorney Ben. "Attorney!" Bati ni Lourdes, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Lulo na lang, please," sabi ni Ben, ngumiti pabalik. May dala siyang isang brown envelope. "Dumaan lang ako para ibigay ito at para kumustahin kayo." Umupo sila sa isang bench sa hardin. Ibinigay ni Ben ang sobre. Sa loob, naroon ang mga opisyal na dokumento. Ang kaso sa DSWD laban sa kanya ay tuluyan ng ibinasura. Ang mga kasong isinampa niya laban kay Imelda at Katrina ay umuusad na, ngunit tila hindi na aabot sa isang buong paglilitis. Anong nangyari sa kanila? Mahinang tanong ni Lourdes. Huminga ng malalim si Ben. Si Imelda. Nagkaroon siya ng mild stroke dahil sa matinding stress, na apektuhan ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Hindi na siya makalakad ng maayos at hirap na siyang magsalita. Dahil sa kanyang kondisyon, inirekomenda ng piskal na huwag nang ituloy ang kaso at sa halip ay ilagay siya sa isang care facility. Natahimik si Lourdes, walang galak, walang paghihiganti. Tanging isang pakiramdam ng kalungkutan para sa isang buhay na nasira dahil sa sarili nitong kasakiman. Si Katrina? Nawala, sagot ni Ben. Nang malaman niyang hinahabol na rin siya ng mga pinagkakautangan ng ina niya, nag-empakpake siya at umalis. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Ang mga taong nanakit sa kanya ay nagdusa, hindi dahil sa kanyang paghihiganti, kundi dahil sa bunga ng kanilang sariling mga gawa. Iyon ang hustisyang mas makapangyarihan kaysa sa anumang hatol ng korte. Pagkatapos ng ilang araw, habang inaayos ni Lourdes ang mga gamit sa aparador ni Ricardo, isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na kailangan niyang gawin ang isang huling bagay. Nagpaalam siya kay Mateo na pansamantalang iniwan niya sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na hindi niya inakalang babalikan niya. Ang ospital kung saan na-confine si Imelda. Pagpasok niya sa kwarto, naabutan niya itong nakahiga, nakatingin sa kisame. Ang dating biyenan na palaging puno ng kayabangan at lakas ay isa na ngayong anino ng dati niyang sarili. Payat, maputla, at sa kanyang mga mata may isang bagay na hindi pa nakita ni Lourdes dati. Kawalan. Hindi lumingon si Imelda, marahil ay hindi siya namalayan, o marahil ay ayaw lang. Hindi nagsalita si Lourdes, lumapit siya sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Dala niya ang isang solong puting rosas. Maingat niya itong inilagay sa isang basong may tubig. Hindi ito isang alay ng kapatawaran. Hindi rin ito isang alay ng pakikiramay. Para kay Lourdes, ito ay isang simbolo. Isang simbolo ng pagtatapos. Isang pagpapakawala sa lahat ng sakit, lahat ng galit. Sa pag-iwan niya ng bulaklak na yon, iniiwan na rin niya ang lahat ng bigat na dala-dala niya. Tumingin siya sa babaeng nakahiga sa kama sa huling pagkakataon. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tumalikod siya
at tahimik na lumabas ng kwarto. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital at papalabas sa main entrance, isang pamilyar na liwanag ang sumalubong sa kanya. Ang sikat ng araw sa hapon. Huminto siya. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang mga baga ng sariwang hangin. Ang bigat sa kanyang dibdib, na matagal niyang hindi na malayang naroon pa pala, ay biglang naglaho. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Lourdes na siya ay tunay na malaya. 6 na buwan ang lumipas. Ang bahay na dating naging entablado ng takot at pagtataksil ay isa na ngayong pugad ng pag-asa. Ang The Santos Charity Foundation ay hindi na lang isang pangalan sa isang dokumento. Ito ay isang buhay na komunidad. Ang malawak na sala, na dati puno ng tensyon, ay ngayoy puno ng mga libro at mga laruan. Ang hardin, na dating naging saksi sa mga luhang patago, ay ngayoy puno ng halakhak ng mga bata. Sa tulong ni Attorney Ben, na ngayon ay isa ng malapit na kaibigan ng pamilya at pro bono legal advisor ng foundation, formal na binuksan ni Lourdes ang kanilang tahanan bilang isang pansamantalang kanlungan para sa 3 iba pang solong ina at kanilang mga anak. Isang maaraw na Sabado yang umaga, isang maliit na pagtitipon ang nagaganap sa kanilang hardin. Ito ay isang selebrasyon para sa isa sa mga ina na natulungan ng foundation na makahanap ng isang matatag na trabaho. Si Lourdes, na nakasuot ng isang simpleng dilaw na bestida, ay nakatayo sa harap, nagsasalita. "Hindi ako isang eksperto," sabi niya, isang mainit na ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi rin ako santa. Isa lang akong ina, katulad ninyo, na natutong ang pinakamalakas na sandata pala natin ay hindi ang galit, kundi ang pag-asa. At ang pinakamabisang panangga ay hindi ang pag-iisa, kundi ang pagtutulungan." Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng kumpiyansa, isang kumpiyansang hinubog ng mga pagsubok. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay napadako kay Ben, na nakatayo sa gilid, tahimik na nakikinig at nakangiti. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa isang sandaling iyon, isang pasasalamat na hindi na kailangan ng mga salita ang kanilang pinagsaluhan. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, lumapit sa kanya si Mateo, na ngayon ay mas matangkad at mas masayahin. May dala itong isang piraso ng papel. "Mama, para po sa'yo," sabi nito. Iniabot ang isang drawing. Kinuha ito ni Lourdes. Ito ay isang larawan ng 2 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang babae at isang bata. Siya at si Mateo. Sa itaas ng araw, may isang anghel na nakangiting nakatingin sa kanila. Alam niyang si Ricardo yon. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. "Salamat, anak. Ang ganda-ganda nito." Nang hapong yon, matapos ang selebrasyon, habang ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel sa kalangitan, mag-isang umupo si Lourdes sa paborito nilang bench ni Ricardo sa hardin. Ang hangin ay sariwa at ang paligid ay payapa. Ang mga alaala ng sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila masakit. Sila ay mga peklat na lamang, mga paalala ng isang laban na kanyang naipanalo. "Maayos na kami, mahal ko," bulong niya sa hangin, na para bang kausap si Ricardo. "Masaya na kami." Isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Si Mateo, tumabi sa kanya sa bench, isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw, isang perpektong pagtatapos sa isang magandang araw. Kinuha ni Lourdes ang litrato ni Ricardo na nakapatong sa isang maliit na mesa sa tabi nila. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng kanyang asawa, ang mga matang nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig at proteksyon. "Salamat, mahal ko," muli niyang bulong. Ngunit ngayon ay may kasamang namamngiti.
isang ngangiting puno ng lakas at pag-asa. Malakas na kami ngayon. At sa pagyakap niya sa kanyang anak, sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, alam ni Lourdes na ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula, isang bagong umaga. Sa pagtatapos ng kwentong ito, ang pinagdaanan ni Lourdes ay nananatiling paalala na ang tunay na lakas ng isang tao ay nahuhubog sa gitna ng matinding pagkawala at pagtataksil. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, tila gumuho ang kanyang mundo at sa halip na yakapin ng pamilya, sinalubong siya ng kasakiman at pananakot ni Imelda. Ngunit pinatunayan ng kwento na ang pag-ibig na totoo ay hindi namamatay kasama ng katawan. Sa pamamagitan ng isang matalinong testamento at mga lihim na ebidensyang iniwan, ang yumaong asawa ay naging huling sandigan, isang tinig ng hustisya mula sa kabilang buhay upang ipagtanggol ang kanyang asawa at anak. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kasamaan ay maaring magdulot ng takot sa simula, ngunit sa huli, ang katotohanan ang laging mananaig. Ang mga mapag-imbot ay mananagot, at ang mga pusong nanatiling tapat ay gagantimpalaan ng kapayapaan at bagong pag-asa. Ikaw, kung nasa kalagayan ni Lourdes, saan ka huhugot ng lakas para magpatuloy? Naniniwala ka rin ba na ang katotohanan ay may kapangyarihang maghilom ng sugat? Bago tayo magpaalam, nais ko kayong kamustahin. Kumusta kayo ngayon? May dala ba kayong sakit o pangamba na tahimik ninyong kinakaharap? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi sa comments. Nandito ako, nakikinig, nagmamalasakit, at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta.